Ang top 3 games na matitinding naganap sa day 1 pa lang ng Tata Steel Masters. Yan po ang ating pag-aaralan. Pero bago natin simulan ng bakbakan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po ay laro ni Magnus Carlsen. Black siya sa katatapos lang na World Rapid Championship. Laro niya kay Grandmaster Paravian. Congratulations po sa mga nakakita ng tumpak na kasagutan. Takbo ang king hanggang sa mamatchas. Meron na palang matchas na ganun. Matindi, no? Bagong luto ang mga puzzle dito. Download na po kayo ng Internet Chess Club. Downloadable sa Play Store and App Store para ma-enjoy nyo ang playing and especially solving puzzles. Lalakas talaga kayo. Ayan, simulan natin sa bakbakang Volodar Murzin ng Russia versus Wesley So. Tinirahan ni Wesley ng E4, nag-E5 si Murzin, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, at tinirahan ng rapid variation na D4. Bihira pong gumanyan si Wesley. Ang madalas niyang ginagawa yung D3 lamang para suportahan ang E4. Pero dito ginulo niya, nag-D4 siya kagad, at kinapture lang ni Murzin, nag-E5. Yun po yung purpose eh. Pag nabakante yung E5, tutulakan para merong kagad maagang atake, malakas kagad ang pressure, Knight E4. Pero ito pong batang Russian na ito ay aral na aral. Knight E4, Queen E2, inatake ang Knight, takbo at nag-castling. Nag-Knight E6. Dito po, 1 pawn down, maliwanag ang puti. Kinapture lang ni Wesley at nag-rook D1. Kahit ito ay 1 pawn down, pero naghahangad siya na atakihin at mabawi ang pawn. Nag-B6. Ayan. Ito pala ay laro na ni Magnus Carlsen nitong nakaraang taon. Bishop B7 po ang gustong mangyari para makadevelop kagad. Bishop E3 ang in-apply para mabawi na kagad yung pawn sa D4. Bishop B7 para ma-develop na, yun nga lang, novelty. Ang alam ko, natatandaan ko sa ating live streaming kahapon, medyo matagal tumira si Murzin. Mukhang iniisip niya, ano ba ginawa ni Magnus dito? Ang ginawa ni Magnus dito, Bishop C5. Pero si Murzin mukhang nangapa. Naalala lang niya pero hindi eksakto siguro ano kaya yung ginawa. Pero nag-Bishop B7 siya. Novelty. At nag-Knight C3 lang si Wesley. Hindi niya pinansin yung pawn sa D4. Kumbaga, relax siya. Hindi ko muna babawiin yan. Anytime akin yan. At nag-Bishop C5, sinuportahan na po. Knight B5, ayun oh, pilit na hinahabol ni Wesley. May nakikita pa nga ako ditong C3 ay talagang bawing-bawi na. Kinaslingan lang at nag-Bishop G5, hindi pa nga binawi ni Wesley. Tinirahan pa ng malalim oh, Bishop G5 at nag-Bishop E7, bumalik. Ang nangyari, kinain-kain at nabawi yung pawn sa D4. Preno muna tayo mga kamatyas, preno lang. Sandali lang po, meron lang tayong kaklaruhin. Paano kaya kung mag-Queen D7 lang halimbawa? Para ma-maintain yung pagkakadepensa sa pawn D4 at wag munang ipabawi. Ang gagawin kasi C3, kagaya ng nabanggit ko po. Pag C3, sa ayaw at sa gusto ng black, mababawi na ang pawn sa D4. Mababawi rin pala. Kaya nag-decide dito si Murzin na salubungin na lang ang bishop ni Wesley para matigilan na yung panggugulo ng bishop na yan. Kinain-kain, Knight F takes D4 takes, at nag-Rook takes D4. Para, bukod sa nakapormang napakagandang tore sa sentro, nakikitaan pa natin ng baterya. Ba, malakas yan. Nag-A6 pa, atras muna, umatras. Rook D8 salubong na, at nag-Rook D1. Kinain, at nag-Rook D8. Kinapture lang ni Wesley, capture. Dito po, kagaya ng nabanggit natin sa live streaming, maraming salamat po sa mga nakipanood, sumuporta sa live streaming natin kahapon. Ha? Ayan o, equal na equal. Medyo slight pa nga ng konti dito si Murzin, pero nagkapisakan to ha. Nag-H6 pasingaw muna para may release na sa back rank weakness. At nag-F3, ganun din naman, bukod sa back rank release na meron ng tatakasan ng king, para maputol ang inihahatid na pressure sa diagonal na yan. Nag-King F8, dahil pa endgame na nga po, King must be active at nag-G3. Yan ang medyo tanong sa akin. Okay. Para pag nag-King F2, walang Queen H4 check na mga kulit-kulit. Mangungulit Nag-G3 muna. Queen D7, nakiramdam lang din si Murzin. King F2 at nag-Queen C6. Pinagpatong ang kanyang puwersa sa diagonal na yan.
at nag-H4 lang, H5. Okay, para mapigilan yung mangangain po kasi ng space yan. Mag-H5 yan, mag-G4 yan, mag-King G3 yan. Yan ang gapang yan. Kaya pinantayan lang ni Mursin sa king side at nag-A3, waiting lang. King E8, waiting lang. King E2, check. Nag-Queen D3. Hinamo ng Queen to Queen at nag-Queen C5 lang. Bukod sa threat ang pawn sa E5, ay meron din akong nakikitang natatanaw, napapasok para makapanggulo sa loob. Sinalubong lang ni Wesley. Depensa na, pigil pa sa pagpasok. Chinek ulit at nag-King F2 at nag-Queen C6. Dito ay nagbigay kagad ng sign si Mursin na okay, back to the position, draw. Pero ayaw ni Wesley. Nag-B4 siya para hindi na po makapunta mamaya ang Queen sa C5. Queen D7, hanap-hanap ng panibagong papasukan, sinalubong uli ni Wesley at umayaw si Mursin. Ang gusto kasi mangyari ni Wesley ay simpleng Queen to Queen, Knight versus Bishop. Na dito kasi ay may mga ganun-ganun akong nakikita, mightier or matindi ang Knight dyan kumpara sa Bishop. Ginugulangan ni Wesley pagdating sa endgame. Nag-Queen C6 lang at nag-Knight E2. Ayan na nga, pinagana na ang Yokabab. Paikot, saan ba pupunta? Yun, pagtira ng G6, nag-highlight kagad ng kahinaan. Ayun ang butas oh. Ang maganda dyan, mailagay ang knight, maiikot, mailagay doon. Kita kagad ang butas. Tingnan natin, nag-Knight C3 kagad si Wesley. King E7 at agad-agad namang itinakbo para marating ang nasabing mahinang square. At nag-Queen D5. Ngayon, si Mursin na ang naghahabol ng Queen to Queen dahil masyadong delikado na makapasok ang Knight samantalang may Reyna. Umayaw si Wesley. Si Wesley na ang umayaw. Queen D8 at nag-Knight F6. Ayan na nga po. Malaking positional complication ito para sa black. Delikading ang black dyan. Nag-Bishop C6. Mistulang libre. Masarap kainin. Yun nga lang pag kinain ay makakaisa ng check, check, check. Magkakaroon po ng perpetual check. Maisisave ang black ng draw. Pero hindi pinansin ni Wesley. Nag-King E3 lang. Yun po ang lesson, ano? Hindi ko mo nagbigay ng libre kalaban eh. Kakainin na lang natin. Grab ng grab. Hindi. Isip muna pag may time. King E3 para walang pasok na mga check-check at ready nang capturein ang bishop na yan. Pero umiba ng destinasyon. Nag-Bishop A4. Sinundutan sa C2. Nag-Queen D3. Binalikan ni Wesley. Game? Ano? Queen to Queen? Inayawan ni Mursin. Ano ba meron? Halimbawang makipag-Queen to Queen, ano magandang ipangkain? Siyempre po, pawn ang ipangkakain at dito tingnan nyo po ang evaluation bar. Bagamat mahirap matanaw na wala pa namang ganung mabilis na diretsong panalo, pero ang gagawin po dito na nakikita ko magdi-D4, tapos may gapang doon, papasok doon, ilalagay doon, check, hanggang sa maatake yung pawn sa F7. Yan po ang nakikita ko, no? Kumbaga parang ilagay lahat ang pawn sa dark squares kapag yung king nandun na sa loob para walang tamaan naman ng bishop na nakatungtong sa light square. Okay, yun ang mga discarding pang endgame. Pero natanaw yan ni Mursin na parang iniisahan siya. Wala nang kabuhay-buhay ang endgame niya pagka ganon. Kaya, nag-Queen A8, King F4, naalala ko ang tinatawag na King Walk ni Nigel Short. Nabanggit po natin yan sa ating live streaming kagabi. Queen C6, ayun, talagang tuluyan na dahil konti na oras ni Mursin eh. Knight G8 check, King E8, Knight F6 check, King E7, and C4. Ayun, unti-unting pananakal or unti-unting paninikip ng mga possible na po pwede pang gawin. Mga ganun-ganun, mapigilan. O, Queen A8 balik ulit, nag-King G5. Grabe naman yung King Walk na yun, no? Bishop C6 tineret ang pawn, nag-Queen D4. Dahil hindi nga po pwedeng capturing yan, may diretsong pasok Queen D7. O, nag-King F8 muna, and dito po napakaganda ng pasok ng King. King H6, King Walk ni Nigel Short talaga. Ang ganda. Ayun na, Bishop takes F3, and nag-Queen D7. Medyo parang in-underestimate dito ni Mursin na ano meron pag kinain ko na yung pawn sa F3 wala nang check.
Queen B8 dinipensahan, narito na po ang lalim. Knight H7 checking E8, Queen E7 at naparesign si Mursin mga kamatsas dahil merong Queen F6 and mamatyasin sa G7. Meron pang Knight F6, King H8, and then Queen takes F7. Yan po ang top 3 natin ha. Top 3 pa lang to. May top 2 and may top 1 na best game dito. Mga kamatsas, bago tayo lumipat sa top 2, please lang po sa mga di pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Click notification bell all para lahat ng ating uploads ay mag-notify sa inyo. Marami pa pong nanonood, hindi pa nakasubscribe. Baka nakakalimutan lang. Ayun. Okay, eto po ang top 2 best game natin. Laro pa rin ni Wesley at ito yung masasabi, ito yung sinasabi ng mga veteranong matatandang player sa atin. Bangkay na, nabuhay pa. Ano yon? Nag D4 si Wei Yi, D5 si Wesley, Knight F3, Knight F6, E3, E6, gaya-gaya lang oh, Knight BD2, B6, Bishop B5 check. Wow, bago no? Pero yan po ay bookline. Kumbaga, pinapa C6 and then Bishop D3. Medyo hindi ko magets yung patempo loss. Nagpatempo lang. C5, ayun, diniretso, parang French defense. Nag B3. Ayan, pumasok na nga po sa tinatawag na opening na call system. Knight C6, Queen E2, develop, Rook C8, at nag A3 para walang Knight B4, at kinapture na ni Wesley ang gitna, capture, at nag G6. Ayan, at yan ang lumalabas po na novelty dahil sa old line may tumira ng Bishop E7, meron na ring Bishop D6. Pero itong G6, novelty, nagtaka-computer. Pwede mo namang i-develop West ang Bishop sa E7 o kaya sa D6. Bakit kailangan mag G6 ka pa para ifyang keto? Pero okay lang, trip mo yan. Sabi ng robot mga kamatsas. Kasi loss of tempo eh. Pero ang gusto ni Wesley, medyo iporma ng fiangketo, naka-double fiangketo ang bishop niya. Trip niya yun eh. At nag-bishop G7, castling queenside, buong tapang naman, na hinarap ni Wei Yi. Bagamat may tore sa C-file, dyan pa nag-castling. Bay matapang talaga ano. At itong si Wei Yi ay kilala po sa pagiging agresibo talaga ng pag-atake. Okay, normally castling kingside lang yun eh. In H5 muna ni Wesley. Kasi nagtamang duda siya na kapag nag-castling, H5an yan. Dediretsuhan niya ng H5 para mambulabog at lumakas ang pressure. Nako, mukhang papasok sa estilo na magkakasacrifice dito si Wei Yi. Paborito talaga ni Wei Yi yung mga aggressive sacrifices eh. Kaya iniwasan po yan ni Wesley. Ang ginawa niya, nag-H5 muna siya para walang H5. Nag-Knight E5, pumasok, pinalakas ang Knight sa gitna, kinapture, capture, and nag-Knight D7, Knight F3, Knight C5. Okay, gustong i-eliminate ni Wesley ang Bishop bukod sa direct threat na may Knight X B3, baka makalimutan, pero chinek muna ni Wei Yi. Sinangga ng Bishop, kinain, kain, at pumasok ang Knight. Wala pa ring capture kasi depensado po, may threat pa. Nag-Rook C8, nag-Rook H3. Ito pong Rook H3 ay additional support sa pawn B3 and very flexible na po pwedeng mag-switch yan anytime na magkaroon ng right timing of attack. At nag-Queen E7 si Wesley. Nabad mo ba ng computer? Bakit dyan tumira? Ang nakikita ko po dito, ang naaalala kong paliwanag sa ating live streaming ay para makaiwas sa pressure ng D-file. Pero, ang tamang tira daw dito ay A6 lamang. A6 para magbi-B5, paunti-unting ganun, ano? O kaya Knight E4. And pangatlo, castling. Yun nga lang, sa human perspective, ang castling po ay nakakatakot kasi parang may sasalubong na G4. Yan. Kaya nag-Queen E7 lang si Wesley, abangers lang muna, at nag-King B1, umalis na rin si Wei Yi sa malakas na C-file, at nag-A6, saka palang ginawa ang A6, yun nga lang po natumbukan ni Wei Yi ang malakas na B4, na kung saan pag umalis ang Knight, may pingas nga naman sa pawn A6. Pumasok pa rin doon, another bad move by Wesley, dapat daw po is Knight E4 ang takbo ng Knight. Bakit pumunta sa gilid? Kinapturan, double attack, saka nag-Queen D7 para double defense, masalo ang dapat masalo. At nag-Bishop A1 kasi para hindi pumakain.
Kinapture ang pawn E5, sinadya ni Wei Ying ipakain para magkaroon siya ng malakas na atake sa E-file. Yun nga lang po, kumabyos. Medyo sablay ang tira na yan. Ang gusto po ng strong computer engine, ang accurate pala, ay rook na isa ang ipanggamit sa E-file. Ang tore, stable lang sa D-file. Pero dahil medyo namali ng decision, may trabaho na yung rook sa D-file, yan pa ang ginamit. Samantalang ang rook sa H3, wala pang gaanong trabaho. Kinapture na ni Wesley, capture and nag-castling. Another bad move na naman. Sunod-sunod ang delirio niya dito. Bakit na bad move? Natumbukan ni Wei ang good move. Bakit bumalik? Para i-locate ang queen kung saan ay dadalhin ang queen dito sa diagonal na ito. Imagine po gaano ka super strong kapag naipatong ang queen na nabubuntutan ng bishop. Nag-rook C4. Agad na nagpadala agad si Wesley ng badya na, sige, subukan mong pumatong dyan. Ano pa man, kakapturing ko ang bishop mo. Ganyan ang gagawin. Oh, sorry po na galaw ko kasi kaya kinain eh. Okay? Hindi po yun ang ginawa ah. Nag-rook G3 si Wei, another accurate move. Nagbabalak po na humataw ng sacrifice sa pawn G6 at dito po kitang-kita ang evaluation bar. Kulang na lang mag-resign sa laki ng lamang. Pero laban pa rin si Wesley. King H7, suporta. Rook G5. Ang intention po, naku po, grabe, kitang-kita. Rook H5 check. Rook H8, matchas kagad. Di makakakain si Wesley kasi nga po nakapin. Pero binad mo ba ng computer? Bakit? Ang tamang delegasyon pala, rook yung ipang tira dyan. Yun ang kahinaan ni Wei, no? Proper delegation ng mga pyesa. O, kanina, yung tore, dapat sa rook H3 yun. Ngayon naman, dapat sa trabaho ng rook G, nasa rook E naman ang ginamit. Dapat rook E naman ang gagamitin. Rook G ang ginamit. Ayan, nabaliktad na ako. Kulang na lang may lumilipad na ibon. Paano ba maglagay ng ganong effects? Pero, napakamapanganib po ang binabalak dito, rook H5. Napilitan si Wesley tirahan ng F5. Ayan. Pero kung accurate ang pag-uusapan, ito na po talaga para matahimik na, talagang mawala na yung mga threat, capturein na talaga, capture, and simple rook C8. Oo nga naman. Bagamat quality down pero may mga likot-likot ng knight C3 check, rook C4. Ang ganda nga naman ng magagawang counterplay dito ng black pero hindi ginawa ni Wesley. Ang gusto niya F5 para mawalan ng bisa ang rook takes H5 coming at nag G4. Yun nga lang po natumbukan ni Wei. Sabi ko, pag tira ng G4, pangbasag ng itlog ang nabanggit natin kagabi sa ating live streaming. Ang lakas po ng G4 mga kamatsas. Aray ko, pangpasabog talaga. Nag-rook C8, hindi na pinansin ni Wesley. Bagkos, inintindi niya kung papaano siya makaka-counter. Pero, pagliliwanag lang po, pag kinapture kasi ng F-pawn, matchas kagad. Kapag kinapture naman ng H-pawn, may H5. Basag-basag talaga. Oh, talagang basag ang mababasag. Kaya dito, sige, nag-rook C8 si Wesley at kinapture ang F5. Ayun, dyan naka-recover. Hindi napansin ni Wei, tapatan eh. Yung H5 ang tamang capture. Sayang naman yan ang tamang capture, Anong gagawin? Wala namang gagawin na si Wesley. Medyo pinalad pa si Wesley dahil ang pinili ay yung pinakamatigas na bato ang tinibag. Dapat yung mahinang may crack na bato na ang tinibag ng maso. Kaso yung may pundasyong bakal yan eh. Matigas pa rin yan. Pinagpatong another bad move and tuluyan na nga pong naka 0.00 naka-recover ng equal si Wesley. Knight C3 check, nakapangapangalikot. King B2, Knight B5, kali-kalikot, threat ang bishop, threat ang pawn, pero it's another bad move na naman by Wesley. Ang accurate daw po ay rook 4, C6 para depensahan lang yung something-something na guguluhin dyan ng puti. Pero, balik po tayo. Dahil nag-Knight B5, nag-Queen F3 naman dito si Wei. Dahil nga po sa kakulangan ng oras, maikli na ang oras, napatira ng ganyan, medyo attractive nga naman dahil may paparating na rook takes H5. Attractive sa mata tong Queen F3, no? It looks very dangerous na parating, pero hindi pala yan.
Ang accurate pala, capturing na pala kaagad. Yan na pala ang accurate. At halimbawa, kung ang gawin ay mag-knight takes, si C3 lang, yun lang. Yun lang. Medyo mahirap po makitang ipakain ng bishop, sabay susundan ng C3, wala na. Tapos na usapan. Human perspective-wise, hindi po makikita yan. Napakahirap na yan for 16 seconds remaining. Mahirap na yan, di na masyadong mapapansin yan mga kamatyas, mahirap na talaga. Okay, balik tayo sa Queen F3, natumbukan ni Wesley ang tamang tira Rook C2. Baliktad ang evaluation bar kaagad, oh. And Rook 8 C6, tumbok sa double B. Napaka-accurate po ng depensa na yan. At tinuloy na rin binalagbagan na ni Wei, kinain, kain, Rook H6 harang, and nag-Queen G5, threatening Matyas. At dito po nag-Rook C8, binabaan ni Wesley para walang Queen G8. Yun nga lang, blunderations! Ayun po, blunderations. Napakasakit po ng tira na yan. Dapat daw po ang tira mga kamatyas, accurate, ay Queen F7. Yan ang accurate. Na dito ang continuation, check. Dito siguro na pressure, capture, King H8 na kahit saan ilagay man ang tore, nakakonect pa rin, nakathreat pa rin yan, ha? Naalala ko si Babalu Nakathreat yan, ha? Ayun. So dito po ay itong continuation, check, kain lamang pa rin ng isang pyesa Kain and then kain. Isang pyesa pa rin, knight pa rin yan. Kaya yun ang tama pala, no? Pero naiintindihan natin dahil sa kabila ng super panic and pressure, napatira ng Rook C8 si Wesley para walang Queen to G8. Yun nga lang. Boom! Natirahan ni Wei ng perfect move. Winning na siya kagad dito mga kamatyas. Super winning. Threat ang tore. Knight takes A3. Nag-King A2. Good move. Ginulo na lang for the last bite of chance. Nag-King takes A3 po si Wei Yi. Boom! Panis! Ang sakit po ng nangyari sa laro ni Wei Yi. Dapat po ang tira, simple King A1 lamang, tapos na ang boxing. Wala na pong continuation. Queen G8 is coming na, Queen takes Rook is coming na. Ito na lang pong binigay na pang awat-awat ng black dito. Kakainin lang ng bishop, unstoppable threat. Knight C2, checking B2, tapos ang laban. Yan sana mga kamatyas, aray ko talaga. Napakasakit talaga. Pero, napakasakit Kuya Eddie. Kinain! And last shot, Queen A7 check. Nag-resign si Wei. Ang sakit naman. Bakit po nag-resign? King B3, mamamatya sa A2. Grabe! Para kang tumama ng ano dito. Binuwenas pa si Wesley, oh. At sa ngayon ay pang number 3 dahil sa larong ito, nanalo siya. First round kasi talo si Wesley kay Anand Round 2, round 3 nanalo. 3 rounds po tinapos kahapon. Yan, no? Napakaswerte ni Wesley. Pero ngayon namang isusunod natin, ito po yung para sa akin. Number 1. Top 1 game na nangyari sa day 1. Napakaganda sa bakbakang Hans Mokniman and Pragnananda. Mabilis lang pong bakbakan ito. Tinirahan ni Niemann ng E4. Karukan si Prag, D4, D5, E5, advanced variation. Tinirahan ng Bishop F5, Knight F3 develop, E6, Bishop E2 para makapag-castling na, Knight D7, castling, A5 para space kagad sa queen side, Knight C3, labas-labas lang ng pyesa, in A4 kagad para mangain ng space, Bishop D2. Medyo kakaiba po ang formation of developments ni Niemann. Again, face-to-face tournament po ito Baka mamaya isipin nyo, parang kakaiba yata ginagawa ni Niemann. Online ba yan? Face-to-face tournament po ito. Pero totoo lang, mala-computer type of style talaga maglaro si Niemann. Ganyan ang mga galawan ng computer. Yung parang ang sagwa sa mata na parang, bakit yan? Tinirahan ng A3, walang pakialam si dere-derecho. Nag-B3. Siyempre po hindi pwedeng capturing yan. Pag kinapture, mawiwik mamaya ang pawn sa A2. Kaya B3 lang to stay na solid ang pawn structure. Nag-H6 para walang bishop B5 mamaya at para may tatakasan na rin ng bishop. At nag-Rook C1 lang. Knight E7. H3. Aba, bookline pa rin bookline.
Bishop G6, novelty mga kamatsas. Dahil ang old line na naganap pa sa posisyon na ito exactly ay tinira ni Vincent Keimer ang Bishop H7. Laro pala ni Keimer ito. Ayan, nanalo siya. 2025, last year lang. Oh, nangyari na pala ito. Pero ang ginawa dito ni Prague ay Bishop G6. Nagbago siya. Rook E1, Knight F5, Bishop D3, Bishop E7 para magkakasling na ang black, Knight E2, C5. Ayun, binira ng C5. Pineresure ang D4 pero hindi po nagustuhan ng computer ang discarding yan. Ang gusto ay Knight H4, Bishop H7, at Queen B6. Yan po ang tatlong tira na napupusuan ng computer for accuracy na usapan. Pero, nag-C5 dito si Prague. Knight F4, ayun, in-address kagad. Yun pala diferensya ng Bishop sa H7, old line kanina, kumpara sa Bishop on G6, natempuhan lang eh. Atras. Binasag ng C4. Ayan ang malakas. Yan ang malakas talaga, nalalakasan ako dito. Basagan sa sentro. Kinain, kain, kain. At dito mga kamatsas, may pinakawalang brilliant sacrifice si Niemann. Talagang number 1 stockfish move yun. Sa ilang sandali lang, pakiguess nyo po, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Ay, ganda nito mga kamatsas. Boom! Bishop takes E6 sacrifice. Kinaslingan lang ni Prague. Bakit po? Tanggap niya, naunawaan niya na kapag kinapture yan, may Knight takes E6. Pagpalagay ng mag-Queen B6, dediretso po ng Knight C7 check. Tatakbo ang King, kakapturin ang Tore. Ayun, maliwanag na. Yung Tore, yung Knight naman, tatakbo lang yan, makakatakas na. Dahil nakaporma na yung Tore. May mga sundot pang ganun ako nakikita, mga gulo-gulo. Ayun mga kamatsas, kaya dito ay naisahan si Prague. Nag-castling na lang siya. Mas mapayapa pa. Pero nag-Bishop D5. Naku, ito naman ang next in line na pambirang malakas. Nag-Knight to C5 para masuportahan na rin ang Pawn B7. Nag-E6. Dire-diretso. Kinain ang Bishop. King H8. Knight E5. Tingnan nyo po, mamatihin ng kambing. Matchas kambing ang paparating. Ayan, hindi pala matchas. Kainin. Magkakaroon pa ng space doon. Pero makakain din yung Tore. Pinakain. Okay, kinain na. Kain. Dubul-dubul. Grabe, tusok-tusok si Prague. Queen D5. Double. Okay. Atras, kinain, kain, at nag-rook C7. Atake, pressure sa Bishop. B5 para mabuksan ng diagonal. And another brilliant move by Niemann. Grabe talaga. Bishop B4, tusok. Rook E8, Knight F7 check, King G8, and last shot, Knight D6. Hindi na natiis ni Niemann, ni Prague pala, sorry, na nakatret ang Tore, sugswang, kasi kakainin na yung Tore, next in line, kakainin pa yung Knight, sugswang talaga eh. Di naman magalaw ang Knight, kakainin na yon, niresign na po ni Prague. Gulpi sarado sa madaling sabi. Kaya ito po ang napili kong top 1 sa katatapos lang na day 1 ng ating Tata Steel. At dahil dyan, maki-update tayo sa standing after day 1. Ito po, leading si VC Anand. Grabe naman si VC, oh. May asim pa mga kamatsas. Tindi, oh. Pangalawa si Hans-Mook Niemann. Wesley So pumapangatlo. Not bad for Wesley. Matapos siyang matalo kay Anand ng first round, humarurot 2 straight wins. Ayan po ang standing. Okay, muli po, maraming salamat. Sana natuto kayo at sa mga di pa nakakapag-subscribe, please lang. Para ganahan si Coach, subscribe na kayo. Marami pang nanonood, almost 45% pa ng nanonood. Hindi pa nakasubscribe, baka nakalimutan lang po. Click the subscribe button and notification bell all. And sa mga gusto pong sumali ng raffle natin for Internet Chess Club next week, Tuesday live streaming, makikita nyo lang po ang Google Form link. Mag-register na po kayo. At popost ko po yan later on. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.